Ano namang pakay ni Pangulong Marcos dyan sa Los Angeles? Jess, isa nga sa mga layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ay harapin ang Filipino community dito sa Los Angeles. Alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Pilipino ay makikita sa lugar na ito. Pasado alas 8 ng gabi ng Biyernes, oras dito sa California. Ayan, nag-meeting. Presidente ng China at ng Pilipinas, si Marcos at saka si Xi Jinping. Tama ba ang pronunciation ko? Xi Jinping. Nag-meeting. Marcos! Presidente Marcos! Pro-China ka? Alam mo, bumuelta to sa kanila. Bumuelta ito. Alam mo yung pagka-oposisyon ka, ang tingin nila sa'yo, pro-China. Parang, grabe kayo, kinakampihan nyo pa ang mga Chinese, ganyan-ganyan. Instead na Pilipino ang kinakampihan. Hindi, excuse me po, Pilipino po kinakampihan namin, hindi Chinese. Kung sabihin namin kayo pro-Amerika, kakampihan nyo ang Amerika kaysa pa Pilipino, hindi po ganun. Kaya ako, pansinin nyo, hindi ko masabi yung ako ay bantag vlogger, isko vlogger, PRRD vlogger, Marcos vlogger, Boying vlogger, may mga ganun sila, vlogger, Banateros brothers, ayun. Vlogger. Bakit? Hindi kasi tayo nakatingin sa ganun. Halimbawa, ang nakipag-meeting dito, si Sara at si PRRD, sasabihin nila ano? Pro-China kayo. Pag si Marcos, hindi pro-China. Kaya ako, lagi akong babalik doon sa hindi sa tao. Ang usapin, issue tayo. Ang tanong, maganda ba yung ginawa ni Marcos? Ang tanong, maganda ba yung ginawa pag miniting mo ang China na ginawa ni Duterte? Yun ang tanong doon. Kasi yung isang batas, ang iyong opinion sa isang tao dapat applicable sa lahat. Kung hindi, magiging panatiko. Ulitin ko, ibig sabihin ba? Ito, sa mga bashers natin, ibig sabihin ba nakipag-meeting si Marcos sa presidente ng China? Pro-China siya? Pasado alas 12 ng tanghali ng Sabado dyan sa Maynila nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Los Angeles para sa kanyang working visit. At dito na niya ikinuwento, bago pa man din siya magsimula ng kanyang event, nandun bago lumipad from San Francisco, ikinuwento yung kanilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na makausap niya si Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit para matalakay ang mga issue sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sunod-sunod na pangaharas ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang PRP Sierra Madre. Nag-usap daw sila kung paano mapapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Voiced to him my concern of some of the incidents. Ako naman, isa sa nagustuhan ko dito sa ganiwa ni Marcos, sabi nung balita, siya mismo, si Marcos mismo ang nag-reach out para makamiting itong si Xi Jinping, yung presidente ng China. Alam mo, importante yon kasi hindi tayo parating ma-pride. Pag i-insist natin, ito karapatan natin tong dagat na to, ito karapatan natin, diyan po nag-uumpisa eh. Kasi tandaan nyo, para sa kanila, karapatan nila yung dagat na yan. Para sa atin, karapatan natin tong dagat na ito. Hindi ibig sabihin salbahe sila. Ibig sabihin, para sa kanila yun. Para sa atin ito. Kaya nga dapat nag-uusap. Kaya ako nagustuhan ko to, nag-reach out si Marcos. Hindi ibig sabihin, pro-China siya o pro-China ako, hindi. Ang sa akin, dapat wala tayong kaaway. Ako, at all cost, kung madadaan sa pakiusap, magpakiusapan tayo. Iyan yung sinisigaw natin. Ba't kasi hindi kayo mag-usap? Mag-usap kayo. Hindi yung pataasan kayo ng ihi. Hindi yung pataasan kayo ng pride. Mag-usap kayo ng maayos para sa mga Pilipino. Para sa ikakabuti nila at natin. Kasi hindi mo rin pwedeng i-insist yung atin lang eh. Lalong magagalit sa mga yan. Ang para sa akin kasi ganito lang kasimple. Hindi ibig sabihin bumaw tayo sa Chinese. Ang ibig sabihin, mas may mga importante at mga malalaki tayong problema sa mga Chinese dito sa loob ng bansa natin kaysa sa dagat. Unahin natin yung mga Chinese dito sa loob ng bansa natin. Kasi yung iba dyan, kapitbahay nyo na. Yung iba nga kapitbahay na namin eh. Naiintindihan nyo? Ba't pinoproblema natin yung sa dagat? Unahin natin to. Tapos pag-usapan. Hindi pwedeng pataasan ng ihi. Kaya nasoplak sila dito. Ayusin. Maganda yan, ayusin. Makipagkaibigan. Kumbagat sa bully. Sabihin na natin, tama kayo, bully China. Diba? Parang ano yan eh. Aliwawa sa eskwelahan, sa opisina. Yan ang bully. Kaibiganin mo. Instead na kaaway mo yung bully, back up mo pa yan. Pag ikaw na pa-trouble, kasama mo pa yan. Paano US? Manggagalaiti.
ang importante diyan, meron tayong leverage. Meron tayong hindi tayo yung basta sunod-sunod sa Amerika. Hindi rin tayo sunod-sunod sa China. Meron tayong pinanghahawakan na kailangan nila tayo. Pero hindi tayo papakontrol para nakikinabang tayo sa parehas pero hindi tayo hawak sa liig. Naiintindihan nyo? Sabi nga, dapat kaibigan mo lahat yung mga yan. Makinabang ka sa Amerika, makinabang ka sa China. Tandaan po natin, mas kailangan tayo, ulitin ko ha, mas kailangan tayo ng Amerika kaysa kailangan natin sila. Kasi tayo, kung ang negosyo lang, mas nakadepende tayo ngayon sa China, hindi sa Amerika. Kung OFW lang, excuse me po, hindi kailangan natin ng OFW sa Amerika, sila may kailangan sa atin. Marami pong naninilbihan dyan, natutuwa sila sa mga Pilipino. Naiintindihan po? Kaya dapat, hindi tayo sige ng sige. Marunong tayo makibargain. Teka muna, ito, pag-usapan. Paano kami? Iaawayin mo. Pumanig ka sa Amerika na wala na isang side. Edi, maganda tong sinimulan ni Marcos. Makipag-negotiation ka sa Amerika, mag-negotiation ka sa China. Magdala kayo ng negosyo rito. Walang away. Ako, higit sa lahat, kahit nga wala na silang daling negosyo Higit sa lahat, ayoko ng gera. Kawawa po yung mga sundalo nating mamamatay, lalo na yung may mga EDCA sites. Kawawa po. Buti sana kung ang susugod dyan ay yung mga congressman. Di okay lang, di ba? Kasi sila yung matatapang hindi naman Hindi naman sila ang susugod. Happening between Jing Corpus, eksakto. Dapat sa gitna lang, hindi bias. Kaya nga ako naniniwala ako na yung ginawa ni PRRD, marunong siyang yung laro doon sa dalawa. Parehas nating pakinabangan. At sa tingin ko naman, sana lang maayos nga ni Marcos ito. Maayos niya yon para hindi kasi pinapalaki ng media. Ang mangyayari niya, magbabangayan tayo na magbabangga-banggaan sa dagat. Tapos ito naman media, dakdak ng dakdak. Nag-create lang sila ng hatred. Tandaan po natin, let's not create hatred sa mga Pilipino. Let's not create bitterness. Kung ayusin. Chinese vessels and Philippine vessels culminating in an actual collision as we have seen before, and hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. And it was essentially we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea. Binigyang diin din daw ng Pangulo na walang dapat humadlang sa pagpalaot ng mga Pilipinong mangingisda. And I asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters. And so I think the point was well taken by President Xi. Pero aminado. Ayan, sabi ni Anita, ang dapat magpakumbaba tayo sa rason. Wala tayong kalingkingan, wala tayong paglalaban. Kawawa ang mga militar at pulis sundalo. Oo nga Hindi lahat ng bagay, alam nyo po, nadadaan sa tapang. Hindi ka pwedeng sumugod dahil matapang ako. Tapos susugod ka sa mga armadong 10 armado. Hindi po yun matapang. Tanga po yun. Hindi po ganun. I really hope na ito ay magbunga na. Kasi parang hindi ko ine-expect after the election na tayo ay magkakaroon ng posibleng gera. Bigla-bigla Kaya dapat hopefully maayos to ni Marcos. Matapos na yan. Nandiyan kami. Kasi ginagamit din to ng dilaw. Hindi yan. Alam nyo naman ang dilaw. Galit na galit sa China. Galit na galit sila. Hindi yan magyegera. Tama, andito ang Amerika kasi ganyan. Teka muna. Madaling sabihin Paano pag nagkaputukan? Nandoon ba kayo? Yun ang tanong Kasama ba kayo? Hindi nga kayo makasama sa dagat Di ba? Yun yung mga ayaw nating mangyari. Kawawa, tama. Kawawa ang mga sundalo natin. Ang Pangulo, hindi matutuldukan ng simpleng pag-uusap ang mga issue sa West Philippine Sea. We really should view this as a work in progress. It's a process. It is not. There's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate.
Nagkasundo naman daw ang dalawang leader na ang issue sa agawan ng teritoryo ay hindi dapat mangibabaw sa ugnayan ng Pilipinas at China. That's essentially the Yun ang maganda ron. Yung pagtatalo nila, hindi dapat ianang at hihinto sa relasyon ng Pilipinas at China. Wag po tayo yung ang tinatawag na let's not burn the bridge. Yung ating ugnayan, yung ating pakikipagkaibigan, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa China, kahit saang bansa pa. Wag natin pairalin yung ito amin to ito karapatan namin. Alam mo sa road rage, parang ano lang to road rage. Yung karapatan niya kaya kinat ka, yung karapatan mo kasi nakat mo siya, yung gano'n. Tapos mag-aaway kayo. After a few hours, nagkasakitan kayo, na social media kayo, parehas kayo talo. Dito sa gera na to, magkagera ang Pilipinas at China, parehas talo. Pero sa totoo lang, mas talo tayo. Kaya sana itong mga bashers, tigil-tigilan nyo na yung pro-China na yan. Hindi ibig sabihin, ayaw namin ng away sa dagat, ay pro-Chinese na kami. Hindi po ganun. I don't know sa iba, but I'm sure hindi naman sila ganun. Ayaw lang namin, yung tayo, bakit tayo nakikisali? Kasi wala naman tayong away. And I hope, ito yung talagang nagising na si Marcos dito. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng bansa. Di ba, sinabi nga, seryoso kayo? Gusto nyo maglaban ng China at US sa bakuran ninyo? Sa Pilipinas? Sa lupa ninyo? Talo tayo doon. Away nila yun eh. Kung gusto nila mag-away, sila na lang. Basta tayo, kaibigan natin sila, kaibigan. the message that was sent that we spoke of to each other, that we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship.